walking with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga? So ngayon nandito tayo ngayon sa sa baba. Nagpapahangin tayo para makakuha naman tayo ng fresh air at saka para masanay yung mata ko sa sinag ng araw. Pero not much 'yan. Ayan, umagang umaga. Good morning everyone. So yan. So, pahangin tayo dito para fresh. Kasi 'di ba parang tawag dito. Lagi tayo nasa loob ng bahay para tayo may COVID. Ayan. O 'di ba ang bongga lang. So, syempre wala tayong ginagawa ngayon kasi hindi naman tayo pwede pumunta pa sa school ng bonggang-bongga. Diba? Makapag-breakfast na ako. Nalulong ako sa mga iniinom kong gamot. Ang dami. Kaya I decide na maglakad-lakad. So ang nakakatuwa guys, yung lakad ko hindi na siya yung parang humpy-dumpy. Balanse na siya. So yon. So tinatanong nga sa akin, si CJ Opiasa daw nabigyan daw ng bonggang-bongga ng parade, di ba? So nakita naman natin, ang grabe yung homecoming ni CJ. At I think tuwan-tuwa si Papa Nawat dahil naipakita ng mga Pilipino yung love sa kanya ng mga yung sumusupport dito sa Miss Grand. Sabi ko nga, daig pa ni CJ ang nanalo ng ng title kasi 'di ba may pasinate pa sila kahapon. At talaga naman masasabi ko, Diyos ko, naloka siguro si Mr. Nawat doon sa Senate, 'di ba? Sa lahat ng top 10 niya sa history ng Miss Grand, I think si CJ lang yung pinatawag sa Senate at binigyan ng recognize. Deserve naman kasi talaga ni CJ. Diyos ko, para si CJ na nalong Miss Grand International. Sabi nga gano'n, sana daw si si CJ na lang daw ang pinanalo. Oo nga. Eh di mas bongga pa doon ang gagawin, di ba, na eksena. Actually, ang bongga ng Miss Grand. At in fairness kay Nawata, talagang hinatid niya talaga si CJ sa Pilipinas. Ayun yung pinakamaganda na nangyari. Yung hinatid niya pa si CJ. So, napakagaling. So, yon. Actually, guys, wala akong kahit anong cream sa mukha ko. Kasi bawal nga siyang basain. So, hindi ako naliligo pa. Nagpupunas lang ako. Saka naman ako. Nagpupunas naman ako. So, yon. Hindi naman ako dugyot. So yon, so sabing ganon, daw tawag dito, kung dapat daw bang bigyan din ng homecoming parade si Chelsea Manalo, kasi nga dumating na si Chelsea Manalo yesterday ng bonggang-bongga. At nakita naman natin, pinagkaguluhan din sa airport. Ay nako, nakakaloka. So ano ba guys, tingin ninyo, to be honest ako, para sa akin, top 30, yung first runner-up, naintindihan ko, binigyan nila ng homecoming kasi it's a first runner-up naman. Eh kahit naman si Miriam Kembao noon, di ba? Binigyan din talaga ng homecoming pa rin yung nag-first runner-up siya sa Miss Universe. And I think hindi na, siguro press con. Ayun, ganon. Dapat bigyan nila ng press con si Chelsea Manalo para, alam mo yon, para at least 'di ba malaman kung ano ang meron sa Miss Universe Asia bilang Continental Queen, and then magkaroon ng simple party kasama ang mga media, ganon. Parang dapat ganon, magkaroon sila ng ganong event na mabigyan sila ng recognition, parang ganon, mga press con.
So, yon. So, ayun yung I think na dapat gawin para kay Chelsea Manalo. Magkaroon siya ng press con para sa mga media para maintindihan kung ano ang tawag dito, Continental Queen, o ano yung gagawin. So, sa mga hindi nakakaalam, di ba? Kasi mahirap naman yung parang wala lang. Pero kung kaya nilang bigyan ng homecoming, kasi yung homecoming parade na yan, para yan sa mga ano na, organization sa Miss Universe Philippines, di ba? So sila na yung magbibigay noon. Eh kung kaya nilang bigyan, why not? Di ba? So ang Pilipino naman always support naman, di ba? Hindi lang naman sa mga queens, kundi sa mga talagang kadapat-dapat. And I think Chelsea Manalo, I think nagawa naman niya yung best niya. Kaya feeling ko okay at mas bongga. So umiiwas ako tumingin sa araw, guys. Kasi syempre masakit pa siya. Ayun. So yun lang, yun yung akin. So I think okay for ano, tawag dito, para sa press con. And then kung magkakaroon ng parade, why not? Diba? Doon lang naman sa MOA, ikot lang naman eh. Motorcade, ganon. Yung parang kay ano, kay CJ Opiasa. So kung ang Miss Grand meron, dapat ang Miss Universe din. So depende sa kanila. Ako naman kahit ano naman eh. Siyempre I love Filipina Queen, Beauty Queen, and I think Chelsea Manalo naman is one of the best naman na ipinadala natin sa Miss Universe. At sabi nga ni Chelsea Manalo, yung evening gown pala, hindi pa pala yung declare. Si Kun-an lang nagsabi noon. Alam mo naman si Kun-an, maka-eksena lang. Si Kun-an kasi parang ang feeling ko, para hindi siya mabash. Talagang I love Philippines na gano'n. Pero wala naman palang declaration na siya talaga yung nanalo ng best in evening gown. Pero sa totoo lang, yung evening gown ni ano, ni tawag dito, ni Chelsea, okay naman. Maganda naman talaga. Kahit di naman ako talaga, nagagandahan naman talaga ako sa evening gown. Pasensya na guys, palipat-lipat ako kasi mahanap ako ng comfortable na pwesto. So yon, yung evening gown naman ni Chelsea Manalo ay talaga namang bongga naman. So kahit hindi nila i-declare, para sa akin panalo siya, di ba? So yon, so si Kun-an ang nagsabi na ang best evening gown ay si Miss Philippines. Baka bukas sabihin na rin best in swimsuit, di ba? But I love Chelsea Manalo, yung character, yung attitude na meron talaga siya, ay talagang masasabi natin panalo tayo doon sa kung paano niya pinaresent ang ating bansa sa Miss Universe. Kaya winner para sa akin ang Chelsea Manalo, ganon. So yun, nakakatuwa lang kasi yesterday nga nakita natin dami sumalubong din. Diyos ko, hindi rin nagpakabog talaga. Oo, ang dami sumalubong, nakakatuwa. At least, di ba, naramdaman ni Chelsea Manalo yung warm welcome sa kanya ng mga Pinoy, na proud sa kanya ang mga Pinoy, na talagang masasabi natin na she's the best. At kahit di naman ako, siguro kung nasa Pilipinas ako, aabangan ko di siya sa airport para sa homecoming niya. And then ayun, sana magkaroon ng press con, at kung kaya na magkaroon ng homecoming parade, why not, di ba? So, the best para sa Pilipinas at para makita din ng mga organization na hindi lang naman ang Miss Universe title holder ang ating pinaparada, or hindi lang yung mga nagta-title holder para sa mga organization na to, kundi yung mga talagang masasabi natin deserve ng Pilipinas talaga ang pwesto na ibinigay nila, di ba? At bilang Miss Universe Asia, why not? Oh, di ba? At least umuwi si Chelsea Manalo with sash. Di ba? Yung fourth runner-up walang sash. Yung third runner-up walang sash. Si Chelsea Manalo may sash. Kaya bongga yan at winner yan. So yun lang. So tingnan natin kung magkakaroon ng homecoming parade. Pero para sa akin, okay lang na meron, okay lang din na wala. Pero kung wala man,
sana magkaroon pa rin ng press con at saka party para kay Chelsea Manalo, di ba? So yon, kayo ba guys, ano guys tingin ninyo? Dapat ba bigyan ng homecoming parade or kailangan ba magkaroon din ng press con ang ating Miss Universe Asia? So i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa pinag-uusapan natin ngayon. So guys, nangangawit na yung kamay ko, wala akong dalang triban. So maraming salamat guys sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated tayo sa ating mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.